Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang pagpanaw ng isang PNP General na malapit sa puso ni PRRD. Nag-serve siya as PNP Chief ni PRRD for 6 months. At lumaki ito sa Davao. He's considered one of the Davao Voice. Classmate ito ni Senator Bato de la Rosa sa PMA noong 1986 PMA class. Ang tinutukoy po isang igorot general. Nakikiramay po ang sambayanan, to include my family. Si ex-PNP Chief General Camilo Kaskulan. Pumanaw siya noong November 24 on Friday. Ako po, ang edad niya bata pa, 59 years old. After his retirement as PNP Chief, nag-serve siya sa Office of the President panahon ni Tatay Digong as Undersecretary sa National Task Force on Anti- or Counter-Terrorism. And then, dahil magaling siya, pag-upo ni PBBM, na-appoint siya as Undersecretary sa Department of Health. Ganyan po katindi itong Igorot General na ito. Kahit sinong presidente na ilalagay siya sa posisyon. Basta magaling. So, sayang. Ano ang ikinamatay niya? Dito sa post, binabasa ko is lung cancer. Stage 4. So, ano ang contribution ni General Kaskulan? Ang isa lang banggitin ko, isa siya sa chief architect sa war on drugs na isinagawa ni PRRD noong siyang presidente. So dalawa sila sa iyang classmate ni General Bato. Sila ang bumuo ng Oplan double barrel, popularly known as Tokhang. So, ang iba, tingin nila sa double barrel o Tokhang maraming extrajudicial killings. Kaya gusto nilang papasukin ang ICC para imbestigahan. Jason de Volume. Imbestigahan ang war on drugs. But sa majority ng Pilipinos, marami ang nagpapasalamat sa war on drugs ni PRRD at dalawang general ang utak niyan o implementor. Yan si General Bato and General Kaskulan. So, ngayon, nagdalamhati ang buong pamilya, ang buong sambayanan dahil si General Kaskulan ang mga matitinong PNP generals. Kung sino pa yung matino, yun pa ang inuunang kinukuha ng Panginoon. I don't know kung naniniwala kayo sa kasabihan na ang masamang damo, mahirap daw mamatay. Hindi ako naniniwala doon. Depende. Ang buhay kasi natin is wala sa atin. Hawak ng Diyos ang ating buhay. Hiram lang sa Diyos ang ating buhay. Kaya, we must be prepared anytime. So, cancer. Isa sa pangunahing dahilan yung cancer sa death ng hindi lang Pilipinos kundi worldwide. Kaya, ako ngayon, maingat na ako sa aking kinakain kasi yung cancer niyan it's what you eat.
sa pagkain natin yung karamihan processed food. Maraming mga ingredients yung pag-process niyan, maraming hinahalo na nakaka-cause ng cancer. Kaya ako, halos hindi na ako kumakain ng processed food. Masarap ang process. Example, noodles. Ang sarap kaya ng noodles. Ano pa? Mga sausage, bacon, mga tocino, chorizo, lahat masasarap. Kaya lang, yung masasarap na yan, yun ang isa sa mga dahilan bakit cancer. Isa pa, yung matamis. Ang matamis, yan po ang vitamins ng cancer cells. Kaya, yung cake, nako, ang sarap kumain ng cake. Yung mga fruit juices o yung mga shake, paborito ko yan noon. Ngayon, wala na. Hindi na ako gumagamit ng asukal. So ano ang sweetener ko? Gumagamit na lang ako ng stevia. Ang stevia po is natural. Galing sa dahon ng halamang stevia. Natural lang. So, yan po ang isang cause ng cancer. So medyo health tips na tayo noon. Ngayon, nung na-assign ako sa Baguio, may nakilala ako doon na pastor. Ang kanyang prostate cancer, stage 3 na. Mataas na rin yun. Kahit hindi. Stage 3, tinaningan ng buhay niya ng mga 1 year ata ang taning. Kaya lang may nakapag-advise sa kanya na kakain siya ng raw food o vegetables o ano. Sinunod niya. Ang karamihang kinakain niya is carrots plus of course yung other vegetables. Tapos organic. Ang testimony ng pastor, in 6 months, nawala yung kanyang cancer Kaya nga, it's what we eat. Yung mga vegetables natin o fruits, halos karamihan yan is sprayed with chemicals. So, yung chemicals na na-spray sa gulay ba o prutas, pag hindi tayo maingat, makakause din yan ng cancer. Anyway, maraming factors to consider yung cancer. Yung yung immune system. Pag mahina ang immune system ng tao, mas madaling kumalat ang cancer cells. Kaya lang kung malakas ang immune system, halos maging stagnant. Kaya importanteng mapalakas ang ating immune system. Okay, going back to late General Kaskulan. 59 years old pa lang siya. Ang average lifespan ng Pilipino is 68 years old sa lalaki. Sa babae, mas mataas at 68.5 years. Female life expectancy ng mga Pilipinos. So, sa nabantayan ko, kaming mga retirees sa APPNP, kakaunti ang makalampas sa 68 years old yung average lifespan. Out of 10 retirees, sa estimate ko lang na monitor ko yung mga edad sa nangangamatay na kasamahan namin. Mga 2 lang ang makalampas ng 68. Yung 80% below 68, umaalis na. Kaya ito, napakabata itong si General Kaskulan. So, anong lesson dito? Ang buhay, we must be ready to face death. Kaya lang, ang death, it's not the end of everything. Physical death lang yan. Meron pa tayong there is life after death. Yung ating kaluluwa at espiritu will continue to live on. It has eternal
eternal being po yung ating kaluluwa at espiritu, kailan? Dalawa lang yan. It's either you spend eternity in heaven with God, eternal happiness, eternal life, or eternal condemnation in hell. Yun po ang tinatawag na second death. So lahat po tayo mag-undergo ng physical death, kagaya itong pinagdaanan na ni General Casculan. Ang tanong, paano tayo makaiwas sa second death? Yung forever separation with God, yung mapunta ka ng impyerno. Again, simple lang, gospel. Yung good news o ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ano yun? ABC lang yan. A, accept that you are sinners. We cannot save ourselves. B, believe. Maniwala lang po tayo na namatay at nabuhay ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. And C, commit. Total surrender of our lives to the Lordship of Jesus Christ. Kung ginawa natin yan habang nabubuhay pa tayo sa mundo at the time of our physical death, ang ating kaluluwa at espiritu hindi na mag-undergo ng spiritual or second death. Diretso po tayo sa langit kasama ang Diyos. So, sa pamilya ni General Casculan, nakikisimpatya kami. He served his country well. He has established a good legacy. And then rest assured na maybe mag rest and peace na siya kasama ang ating Panginoon.